As usual, ayan yung nagyaya, si Yuri, nandyan si Kai. Ngayon guys, so nakapag-view Jungkook na kasi kami nung nakaraan. So, oh, yung Don Caso, Wang Don Caso, wow! Sana all! Maliit lang siya, yan yung mga mahilig sa snacks or pwede rin pang pulutan. And meron silang Pringles dito. Nakakapanginayang na hindi pwedeng makapasok dito guys kasi naka-close siya ngayon. What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back again sa pag-vlog, and today kasama natin si Daniel and si Marin at saka si Kevin kasi papunta kami sa mga kaibigan namin or mga kapwa Filipino student para pumain na naman sa labas kasi nag-invite na naman sila guys. So ngayon hihigop na naman kami ulit ng sabaw for the second time around, pero maganda nandito si Sydney. Siya yung dati nung nakaraan kasi hindi namin siya kasama dahil may iba siyang ginagawa. Medyo kasi masama ang pakiramdam ni Yuri daw kaya gustong humigop ng sabaw. Yan lang yung mga ano namin, mga vlog ko ngayon, puro kain sa labas. Yan po yung ano, paulit-ulit na lang, nasa likod kami ng school ngayon. Ayan, yan yung pinaka parking lot. Yan, ngayon naglalakad kami papunta doon sa meeting place. And ngayon kung makikita natin, yan, pakita ko sa inyo. Yan, may mga nagbabasketball na Korean ngayon dyan, tsaka may nagpa-practice ng soccer. Yan. Tapos yan yung pinaka main building namin as usual. Lagi ko naman yan na pinapakita sa inyo. And ngayon ko lang nakita na may mga naglalaro ngayon or nagpa-practice. Medyo konti nga lang sila, no? Ayan. So, papunta na tayo. Medyo nauna na yung mga iba. So, sinusundan na lang namin sila. Diba nga? Yan lang lagi ang ginagawa namin pag may mga nagyaya at medyo medyo awkward pa naman namin kumain sa labas. So ito na rin yung pinaka-bonding kasi namin. Nag-uusap-usap sa labas after ng maghapon na after 4 hours na Korean language namin. Ayan, di ba? Ganyan lang guys, as usual, ganyan yung nakikita nyo palagi dito sa aking vlog, yung aming university. As usual, ayan yung nagyaya, si Yuri, nandyan si Kai. Tapos makikita nyo guys yung tren, nakikita nyo ba? Ayun, dumano. Yan yung KTX or ITX. Tapos nandyan si Kai, si Jennifer. So 4 na babae, 4 na lalaki. Ayan, yung mga taxi. Diba? Nakaka-amaze kapag nakikita ko yung mga KTX na dumadaan dyan. Parang every 10 minutes to 15 minutes may dumadaan na KTX or ITX. Yung KTX na yan is dumadaan na yan papunta diretso ng Seoul or papuntang Busan. So may mga kunyari kung gusto mong pumunta ng Changwon, ganyan-ganyan, or sa mga city, meron naman kaming masasakyan. Bali pupunta lang kami ng Gimcheon-yok or Gimcheon-gomiyok. Ganun siya. So ayan. Ayan. Hello Yara, kamusta ka na? Ay wow, 안녕하세요 여러분. Kamusta yung kanina yung interview? Arasap. Kanina kami dalawa ni Heidi. Parang naka-make up ka ngayon because of the interview, because you have to be glamorous. Ano naman yung ating kasi yung ambush na interview sa airport na para bang 12 hours na kaming nagbabiyahe tapos may interview pa. Kamusta? Ano ka nakapuntang Korea? So inulit lang yun? Hindi, may bagong set lang. Paano ka punta ng Korea? Ano yung struggle mo ganun? Ano yung kamusta yung first week mo? Sisend ko sa GC. Okay. Kung dito ka, D4, ano yung ma-advise mo? Kailan nilalabas yun? May deadline siya within this week daw, kaya daw talagang umuwi na rin siya. So i-edit niya pa yun. Okay. Bukas ka ba? So ilalabas ba talaga yun? Kasi yung interview natin sa... kaya diba? Siguro kaya hindi nilabas. Kasi parang, haggard. Haggard Wag ilabas. Parang walang mahihikayat. Kaya nga yung sagot ko lang doon, wala naman akong wala naman akong na-struggle sa pag-anon. Walang nilabas. Na parang, sabi ko nga, parang kailangan nila talaga yung promote. Tama.
April 8 to 9 ang ating Yes, midterm. ang ating midterm, and sa ngayon naglalakad pa rin kami guys. And yung katabi nga pala namin school is Dagyongbok, Bugon de Hakyo. And nalaman ko lang kanina nung nagla-live ako sa TikTok ko, meron palang mga Pinoy na nag-aaral dito. Which is 8 sila, taga Batangas. Ayun, maganda lang na malaman na meron ding mga kapwa Pinoy na nag-aaral dito. Para kahit pa paano meron kaming pwedeng makausap. Tapos willing sila na ikwento kung ano yung mga struggle nila. Actually kanina yun yung nakakatawa kasi sabi nila, oo, sabi ko, willing naman kaming makinig sa mga struggle nila. Sabi nila, baka mamaya maiyak kayo pag ganun talaga yung niya. Kaya sabi ko, okay. Kaya sana magkaroon. Yun nga lang, ang magiging kasi dyan is yung time. Kasi after ng school nila, nga sila, nag-aarobite nga sila or nagpa-part-time sila. Yun yung medyo complicated dun sa time natin. Which is yung available natin Friday to Sunday. Sa kanila kasi, parang yun yung pinaka-time for their aerobite, which is talaga kumbaga sagaran. Pero yan, gagawin din natin ng paraan kung paano sila mamimit. Medyo mas bata nga lang sila sa amin. Pinalam ko sabi ko, yung mga dito, mga Filipino student is from 20s, 30s to 40s, which is sa kanila pinakamatanda na is 23. Ay, sobrang bagets. Oo. Charot. So nung dumating kasi sila dito, 18 years old pa lang, so 2 years. Kaya sabi ko nakaka-amaze sila. Sabi nila hindi daw sila nakaka-amaze kasi dami daw nilang struggle within 2 years experience dito sa South Korea. Yun nga yung yung nga yung nakaka-amaze. Doon sa edad nilang yun, marami na silang pinagdaanan. And soon, magtatagumpay sila kasi graduating na sila dito sa school na to. Ayan. Merong mga artist na magpe-perform yata dito mismo sa Gyeongbok, Bugon de Hakyo guys, this coming April 11, and hoping kung magkakaroon kami ng time, pwede siguro kaming manood kung for free siya, pero kung hindi, di wow. Hindi na para gumastos para doon. Since hindi rin namin sila makilala. True. Ayan. Papunta na naman kami sa paborito naming buto-buto. Pero ako itatry ko yung kimchi doon. Since yun yung pinaka-favorite mo, di ba? Tignan nga natin, rate mo nga kung gaano kasarap yung kimchi chicken nila. Kasi iba rin yung lasa nung Nasa kantin. yung nasa kantin versus sa mga restaurant talaga. Kasi parang specialty nila yun. Pwede ba yun i-take? Guys, so tingnan nyo. Makakita tayo ng kulig-kilig. Ayan, ang galing. Tapos dadaan muna tayo. Tapos may makikita ko yung mga cherry blossoms. Banda sa area na yun, medyo nagbumulaklak na sila. And ayan, dumadaan na kami. Malapit na kami dun sa mismong restaurant kung saan kami kumain nung nakaraan. As usual, babalik tayo dun ulit para kumain kasi may mga nag-crave na naman or medyo may sakit kasi parang gusto nilang kumain ng mainit na sabaw. Yan. So dahil gusto rin namin bumalik doon and makapag-inquire na rin kami doon sa nagpa-part-time na Vietnam doon kasi sabi niya parang nag-hire sila or nangangailangan sila na mag-aarobite doon kaya babalik tayo. Buti na lang kamo kahit na province itong area namin may mga malalapit na coffee shop tsaka mga restaurant na kung saan pwede kami kumain kahit papaano, di ba? Yan. Yung mga kasama namin nagsisayaw. Napapasayaw sila dun sa music na tumutugtog dun sa Paris Bakit. And of course, yung paborito nating restaurant which is the Burim Siktang. And ngayon daw sa oras na to is marami yung taong kumakain. As usual, ayan yung Vietnam Saram. Diba? Ang daming tao ngayon. Ngayon guys, so nakapag-biohead Jungkook na kasi kami nung nakaraan. So medyo iba lang ng order pero 5 kaming nag-biohead Jungkook dito. So mayroong na kimchi jjigae tsaka wangdon kasu. Ngayon na guys, i-serve na yung mga banchan. May additional siya ngayon, no? Sarap. Yay! For the strength and Lord, we pray for the healing ni Ako. Panginoon, bigyan niyo po ang kalakasan at pati na rin po sa mga roommates niyang
Lord, maraming pong salamat. We just come to you, Lord, for provision, not just for money, but God for strength sa aming lahat. In Jesus' name, Amen. Oh, totoo naman, Lord. As usual, while waiting, papakinan natin yung mga bansya. Hindi lang naman ako yung nagpapapak, even yung mga kasama ko. Ayan. Ano? Hindi siya makakita. Papapak din sila. Kimchi. Masasarap yung mga sinerve nilang banchan ngayon. Medyo nadagdagan, pero sabi niya, it depends daw dun sa o-orderin. Kasi nung nakaraan wala itong potato na to. Ayan na. Serve na guys. Doon pa yung isa. Samnida. Oh, yung donkasu, ang donkasu. Wow, sana all. Wow. Pwede na yung kabalo. Ayan na yung isa, yung kimchi jjigae. Wow. Wow. Kain na tayo guys. Let's go. Buto na naman. Para matanggal yung sipon ko. Just let the others I paid for the tickets and she was paid for Oh, first time in Sydney. Wala pa. Kanang mahiya. Sarap. Sabaw pa lang. Tapos yung donkasu. Ayan, sarap mo yung sini-slice, oh. Sarap. Or kapag hiningi na lang. Pag hiningi na lang. Manito sa'yo. Amo hiningi na lang. Manito sa'yo. Sinundan na ni Kuya Paul. Kay Kuya Paul. Para sa Diyos sa'yo. Ah, sarap talaga. Masarap. Sana all. Masarap yun. Masarap daw yung donkasu ni Kevin. Sige, tikman natin. Ha, tikman natin. Sarap. Ayan guys, simut-simut na naman. Gutom na naman ng mga person. Bayaran na naman kaya yan, nagkukolekta na ng bayad. Ayan, nagbayad na kami guys. Sinalis na kami. Bye-bye. Ay! Ayan, tapos na naman ang mga person and uwi na naman. So talagang pag lumalabas kami, nag-enjoy kami, maraming kwentuhan talaga ang nagaganap.
So hindi na natin na ano yun, na video. Sa ngayon, pa-spring na dito sa South Korea guys, ay nagbago na talaga yung lagay ng panahon. Medyo hindi na ganun kalamig. So ngayon pupunta daw sila sa Mart kasi may mas malapit na Mart dito. Ayan. So papunta kami ngayon doon guys. Samahan nyo na kami. Since saglit lang naman kami doon. Kasi may mga konting bibilihin lang sila na kailangan nila. Oh, marami pala daw. Ayun, yung aso. Ito yung lagi nating nakikita na aso. Ayun, no? Ayun. Inistorbo nyo eh. Nananahimik ka na ano eh, nagpupupo eh. Anyong haseyo. Parang tayo-tayo lang talaga yung tao dito, no? Siyempre. Tignan mo sa Gimjay, pag ganito yung dami-dami tao. Yes, because province po to, province. Doon sa may downtown mo dami. Diba? Dahil nga province tong bandang lugar namin, kaya mapapansin namin compared sa mga lugar namin na city, talagang pag ganitong oras maraming tao sa labas, unlike dito halos parang kami lang. So bago tayo makarating sa Homato, ayan yung paborito namin pinupuntahan, which is the Idea Coffee, and doon yung lake guys. So hindi natin makikita ngayon, pero ayun, nakikita na namin, medyo nag-aano na, nagbo-bloom na yung, uy, tingnan niyo yung ano oh, malapit na magano yung cherry blossom, diba? Ikutan kaya natin. So yun yung pupuntahan natin guys, Homato. So nadaanan na namin nung isang araw dyan, pero para sa akin medyo pricey yung price. Siguro pwede na rin kasi since walking distance lang siya, kaysa naman mamasahe ka pa papunta doon sa may downtown or sa medyo city nila. Ayan. Ayan, pasok na tayo guys dito sa may Homato. So pakita ko lang sa inyo guys So, maliit lang siya na grocery, pero pwede na rin. Ayan, ganyan siya. Maliit lang siya, ayan, yung mga mahilig sa snacks or pwede rin pampulutan. And meron sila Pringles dito and coffee section. Ayan, nandyan si Kai. Even yung section nila ng alak, konti lang talaga. Ayan, may mga soju naman dyan, beer and wine. Tapos, ito yung mga soft drinks nila. Ayan. Ayan yung kasama natin. Ito naman yung snack section nila guys, and the ramen section. As in maliit lang talaga siya, pero at least kahit pa paano, kung may mga kailangan kayo dito, dito nyo nasa bilhin. Yan, tapos na kami sa may Mata. So pupunta kami ngayon sa may lake kasi gusto nilang mag TikTok daw doon. And parang yung mayabong na kasi yung ano doon, kaya pupuntahan namin yung cherry blossom. Ayan guys, sumakyat kami. So malapit lang din. Ayan, ito na yung lake. Then kung mapapansin nyo, kung napanood yung mga iba kong vlog guys, makikita nyo na hindi pa nagbo-bloom yung butkot or yung cherry blossom. Ayan. Hindi pa naman siya full bloom guys, pero makikita nyo, mapapansin nyo yung pagkakaiba. Ayan. So pwede nang malapit na talaga siya mag full bloom. Ang ganda niya, di ba? Grabe, ang ganda niya pag gabi. Oh. Di ba? Ang ganda. Grabe, nakaka-amaze. Nakakapagpadagdag yung ilaw nila sa ganda nung cherry blossom dito na nakapaligid. Dito sa lake, kung makikita nyo yan. Nakita nyo na rin to dun sa mga dati kong vlog, and kung matatanda nyo, dun sa Mut Api Cafe, kami dyan. Banding din kami dyan with them. Oh, grabe. So, babalikan din natin ulit to para i-vlog ulit kapag full bloom na siya. And makikita natin na marami daw pumupuntang mga tao dito para magpa-picture, ganyan. Kasi sikat din itong place na to dito sa may Gimchon.
Ayan, ganda. 9 years ko na itong nakikita lagi guys, and still na-amaze pa rin ako sa ganda since hindi nga ito yung parang matagalan yung pag ano niya, pagbulaklak niya. So usually yung mga cherry blossom tumatagal lang siya ng 1 week or 2 weeks, ganun siya. Kapag hinangin na or nagkaroon ng ulan, usually nafo-fall na yung mismong bulaklak. Ayun, nakaka-amaze pa rin siya. Grabe. Last year hindi ko siya nakita since nasa Pinas nga ako at natapos na yung kontrata ko, and I'm back again at nakikita ko siya ulit. I feel blessed na nakabalik tayo ulit at ma-experience ulit yung cherry blossoms nila. And dito kung mapapansin nyo guys, dito sa katapat niya merong Diyohwe doon or simbahan. Grabe, sobrang ganda, diba? 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 Nakapunta ako rito again as a student, and ito yung nararanasan natin with our co-student here at the Gimchon guys. Grabe, nakaka-amaze pa rin even now. And sobrang ganda rin ng yung mga halaman na nasa gitna mismo ng lake na ginawa nila. May mga restaurant dyan, sobrang gandang pwedeng kumain dyan habang pinagmamasdan yung lake na to na nasa surround ng mismong cherry blossom. Ang kagandahan din is mayroong Pionadium or convenience store dun sa lugar na yun, and may mga malalapit na restaurant dun. To sobrang ganda talaga dito guys. So, nakaka-amaze. Hindi pa full bloom yan pero sobrang ganda niya. What more, 'di ba? Pag full bloom na yan. And abang-abang kayo kasi papakita ko ulit ito and babalik tayo. Yan, para ma-experience nyo guys, 'di ba? Ayan, may side pa dito na talaga. Sobrang ganda ng mga cafe guys. Pag gusto nyo tumambay dito sa may Gimchon Lake, ayan, sobrang gaganda ng mga cafe, oh. Grabe. Iba yung mga vlogger. Usually sa kabilang side kami kasi nagko-coffee. Pero maganda rin naman yung pwesto doon, pero tingnan mo parang sobrang lang. Parang pangmayaman yung mga coffee shop dito. Si ano? Nakakapanginayang lang na hindi pwedeng makapasok dito guys kasi naka-close siya ngayon since dito is ang pinaka niya is from 9 o'clock to 5 o'clock lang siya nakabuka. So pag ganitong gabi nakasara na siya. Ayan pa yung mga ibang coffee shop tsaka mga restaurant na makikita nyo dito guys. Grabe, ang sarap dyan, oh. Mag coffee dyan, mag chill lang with friends, ganyan. Diba? Ang ganda. Oh, ito pa yung isang side. So kung matatandaan nyo guys, meron akong vlog na kung saan kumain kami dyan. Sa na yan, dyan kami kumain ng Deji Gukpap, which is street ni Sir Samuel sa amin. Parang pang second day yata namin dito sa South Korea that time. Ayan, di ba? Ngayon medyo umiikot-ikot lang kami ngayon, pero mamaya yan uuwi na rin kami. At dahil dyan guys, dyan ko na tatapusin itong vlog na to. Salamat sa inyong pagsama sa amin ulit, and hoping na makasama pa namin kayo sa mga susunod na gagawin namin dito as student. And that's it for today guys. Bye!